Guys, magandang araw sa inyong lahat. This is Kuya Dudes. Welcome back to my channel. So, sa video na ito, pag-usapan natin mga kaibigan kung paano nga ba ang mga pamaraan, requirements at ano yung gagawin para makakuha po tayo ng passport. So, kung ikaw ay nasa 18 pataas, so para sa iyo ang video na ito at gusto mong kumuha ng passport mga kaibigan. So, kailangan ka muna mag-book online. Yan po yung tinatawag natin ngayon na online appointment. So, hindi na po kagaya ng dati mga kaibigan na kusa ka nang pumunta doon sa DFA para makakuha ka ng passport. So, ngayon, kailangan mong mag-book online at magbayad ka online at makakuha ka ng schedule online mga kaibigan. So, makikita mo yan, makakabook ka ng schedule appointment online sa DFA Passport Appointment System. So, makikita nyo dyan mga kaibigan sa screen natin yung link DFA Passport Appointment System. So i-search mo yan sa Google taskbar at lalabas yan mga kaibigan at makapag-book ka doon. So kailangan talaga na meron kang tinatawag na personal appearance. So ikaw talaga mismo yung pumunta doon. Hindi pwede na meron kang proxy. So ikaw talaga kasi pipicturean ka doon mga kaibigan at yung lahat ng mga kamay mo ay mag-biometric ka doon, login. So, yan, original copy sa PSA birth certificate. So, kailangan mayroon kang original copy at saka photocopy sa PSA birth certificate mga kaibigan. So, dapat po PSA. So, mas maganda mga kaibigan dahil hinahanapan po kami doon sa PSA ng local certificate na galing sa LGU natin. So, mas maganda magdala na din kayo ng local birth certificate na makukuha sa LGU at saka magdala na din kayo ng PSA birth certificate. So make sure mga kaibigan before ka pumunta doon ay kailangan ma-check mo talaga yung apelyido at pangalan mo na magkapariha at walang error po lahat ng mga spelling at magkatugma po sa ID na gagamitin yung mga kaibigan. Dahil sayang din naman yung pagpunta nyo doon. So, yung mga government ID na magagamit dito mga kaibigan, mayroong tinatawag na PhilSys or National ID. So, kailangan mayroong kanito or any of this driver license. So, lahat naman tayo siguro ay kung magmamaneho po tayo ay mayroon tayong driver license. Pinakamaganda po yan mga kaibigan dahil mas madaling ma-approve ng DFA. So kung mayroon kang driver license, UMID, so yung dating SSS ID at GSIS ay pinag-isa at ginawang UMID mga kaibigan. So yung PRC ID, yung mga sa Professional Regulation Commission, kung ikaw ay isang police, teacher o lahat kung ano, so meron kang PRC ID, yan po ay valid po yan at pwede mo yan gagawing reference or gawing valid ID na dalhin doon sa DFA. So postal ID, so meron kang postal ID mga kaibigan at iba pang ID na tinatanggap ng DFA. So take note mga kaibigan na yung mga ID na tinatanggap ng DFA ay yun lang po yung government issued ID. So kung may asawa at gagamitin ng apelyido ng asawa, so kung ikaw ay babae na gusto kang gumamit ng apelyido ng yung husband, so magdala ka rin ng PSA marriage certificate, original mga kaibigan at kailangan mo din na ipapotocopy before ka pumunta doon. So ito po yung bayad ng passport mga kaibigan. So ang bayad ng passport is 950 kung regular processing. So pag expedited processing yung rush na talaga mga kaibigan, I think 7 days. So meron kang 1,200 na babayaran. So yan po mga kaibigan yung mga requirements, mga kinakailangan natin pag tayo po ay magkumuha ng passport. So sana in this video ako ay nakakatulong sa inyo na munting kaalaman sa pagkuha ng passport mga kaibigan. Maraming salamat at shalom. This is Kuya Dudes mga kaibigan.